Bago tayo magumpisa sa ating talakayan, hayaan nating umpisahan ito sa isang panalangin. Mangyaring iyuko ang ating mga ulo at sabayan ang inihandang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob upang kami ay matuto. Salamat po sa lahat ng biyaya, lalong-lalo na ang pagkakataong may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok. Pagpalain at gabayan mo po ang aming klase at kaming mga mag-aaral upang malinang ang aming isipan at lubos na maunawaan ang mga aralin at magawa ng maayos at wasto ang lahat ng gawain. Gabayan at pagpalain mo rin po ang aming mga guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon at sa paggabay sa amin sa araw-araw. Ganoon din ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin sa kabila ng mga kinakaharap naming pagsubok. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ikaw ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Isang makasaysayang umaga sa lahat. Ako si Binibining Amiyawahi, ang inyong taga-ulat sa araw na ito. Handa na ba ang klase sa ating talakayan? Kung gayon, bibigyan ko kayo ng oras upang basahin at pagnilayang mabuti ang ating layunin para sa ating talakayan ngayong araw. Nabasa na ba ng lahat? Mainam. Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo tumungo sa formal na talakayan, mayroon akong inihandang paunang gawain para sa klase. Tatawagin natin itong, Sino Ako Sa'yo? Ito ay pandalawahan kung kayo maaari na kayong pumili ng inyong magiging kapareha. Sa gawaing ito, ang isa sa inyo ang magtatanong at ang isa naman ang sasagot sa tanong. Nakapili na ba ang klase? Mainam kung gayon. Binibining tug at binibining sandigan, kayo ang sasagot sa unang katanungan. Maraming salamat mga binibini. Ngayon naman, binibining Belyo at binibining Reyes para sa inyo ang pangalawang katanungan. Maraming salamat binibining Belyo at binibining Reyes. Ang huling katanungan ay inihanda naman para kina binibining Bulan at binibining Kubero. Maraming salamat. Ngayon siguro ay nasagot na ang mga katanungan na minsan ay nais rin nating malaman mula sa ibang tao. Ang ano nga ba ang unang impresyon nila sa atin? Alam kaya nila kung malungkot ba tayo o masaya? At anong hindi nila makakalimutang alaalang na ipakita natin? Ang mga kasagutang yan ay hindi kailangang nanggaling sa ating mga matatalik lamang na kaibigan. Maaari ring makasagot ang mga taong nakapaligid at nakakapansin sa atin. Ngayon, binibining Francisco, ano sa tingin mo ang tatalakayin nating paksa sa araw na ito? Magaling! Ngayong araw ay tatalakayin natin sa klase ang iba't ibang uri ng ekspresyon ng muka. Handa na ba ang lahat? Naisip mo na ba lahat ang tungkol sa mga bagay na maipahatid ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanilang mga ekspresyon sa muka? Katulad na lamang ng isang ngiti na maaaring maghatid ng pag-aproba o hindi kaya kaligayahan. Kapag ang isang tao naman ay nakasimangot, maaari itong maging isang tanda ng hindi pag-aproba o hindi kaya'y kalungkutan. Sa ilang mga sitwasyon, ang ekspresyon ng mukha ay maaari ring ihayag ang totoong damdamin tungkol sa isang partikular na sitwasyon. Ang ilan pang mga halimbawa ay ang mga emosyon na nakalarawan sa mukha ay maaaring kaligayahan, kalungkutan, galit, sorpresa, paghamak, pagkasabik, pagkabigla, pagnanasa at iba pa.
Sinasabing ang ekspresyon ng mukha ng isang tao ay maaaring makatulong sa pagtukoy kung nagtitiwala tayo at naniniwala sa sinasabi ng tao. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pinaka-maaasahan na ekspresyon ng mukha ay may kasamang bahagyang pagtaas raw ng ating mga kilay at isang bahagyang pagngiti ng ating mga labi. Ang pananalitang ito, iminungkahi ng mga mananaliksik, ay nagpapakita ng pagkamagiliw at kumpiyansa. Ang mga ekspresyon ng mukha ay kabilang din sa pinaka-universal na anyo ng wika ng katawan. Ang mga ekspresyon na ginamit upang maihatid ang takot, galit, kalungkutan at kaligayahan ay magkatulad sa buong mundo. Iminungkahi pa ng mga tanyag na mananaliksik na gumawa ng mga paghuhusga tungkol sa katalituhan ng mga tao batay sa kanilang mga mukha at ekspresyon. Natuklasan din sa ilang pag-aaral ng mga taong mas makitid ang mukha at mas kilalang ilong ay mas malamang na makikilala bilang matalino. Ang mga taong may ngiti at masasayang ekspresyon ay hinuhusgahan din bilang mas matalino kaysa sa mga may galit o seryosong ekspresyon. Ngayon naman, tumungo tayo sa malaking impact ng ating mga mata. Sabi nga nila, kayang magsinungaling ng ating bibig, ngunit hindi ng ating mga mata. Una ay ang tingnan ang kausap. Ito ay tumutukoy kapag ang tao ay tumingin ng direkta sa iyong mga mata habang nakikipag-usap, ipinapahiwatig nito na interesado sila na magbayad ng pansin. Gayunpaman, ang matagal na pagkikipag-unayan sa mata ay maaaring makaramdam ng pananakot sa ibang tao. Sa kabilang banda, ang pagsira sa pagkikipag-ugnayan sa mata at pagtingin palayo ay maaaring ipahuwatig na ang tao ay nangangambala, hindi komportable o sinusubukang itago ang kanilang totoong damdamin. Pangalawa naman, ang kisap mata. Ito ay nangangahulugan na ang pagpikit ay isang natural na bagay na kinakailangan upang mapanatiling maayos ang mga mata. Ngunit, dapat ding bigyan ng pansin kung ang isang tao ay kumukurap ng sobra o masyadong kaunti. Ang mga taong pinakamabilis na kumurap ay ginagawa ito kapag sa tingin nila nabalisa o hindi komportable. Ang isang madalas na blink naman ay maaaring ipahiwatig na ang isang tao ay sadyang sinusubukan upang makontrol ang kanilang paggalaw ng mga mata. Pangatlo, ang pagluwang ng mga mata. Ito ay tumutukoy na kapag ang laki ng mga mata ay maaaring maging isang napakabanayad at hindi sinasadya na di-verbal na signal ng komunikasyon. Habang ang mga antas ng ilaw sa kapaligiran ay kinokontrol ang pagpapalawak ng mga mata, ang mga emosyon ay maaaring maging sanhi ng maliit na pagbabago sa laki din ng mga mata. Ang malawak na dilat ng mga mata, halimbawa ay maaaring magpahiwatig na ang isang tao ay interesado o kahit na nasasabik kapag tumitingin sa ibang tao. Nangangahulugan naman na kapag ang isang tao ay biglang lumuwang ang mga mata, nangangahulugang ito ay may interes sa iyo. Ngayon naman, tumungo tayo sa ating mga bibig. Una, higpitan ang labi mo. Ito ang may tumutukoy sa pagsuntok sa mga labi na maaaring maging isang tagapaghiwatig ng pag-ayaw, pagkasuklam, at hindi pag-aproba o kawalan ng tiwala. Nangangahulugan lamang na pag ang isang tao ay naghigpit ng kanyang labi ay isang senyales na hindi niya gusto ang iyong sinasabi bilang kausap niya. Pangalawa naman, nakakagat labi. Ito ay nangangahulugan na minsan kinakagat ng mga tao ang kanilang mga labi dahil nag-aalala o nakaka-stress. Pangatlo naman, takpan mo bibig mo. Ito ay tumutuko kung nais ng mga tao na itago ang isang emosyonal na reaksyon. Maaaring takpan ng mga bibig upang maiwasan ng ngiti o mang iba pang damdamin na ayaw makilala o makita ng ibang tao. Pang-apat at ang panghuli, ang bahagyang pagbabago sa bibig. Ito ay tumutukoy na kapag may bahagyang pagbabago sa bibig, maaari din maging banayad na tagapaghiwatig ng nararamdaman ng isang tao. Kapag ang bibig ay nakataas ng bahagya, maaaring manghulugang ito na ang tao ay nararamdamang masaya o mas aasahin sa mabuti ang loob. Sa kabilang banda, ang isang bahagyang pababa
ng bibig ay maaaring maging isang tagapaghiwatig ng kalungkutan, hindi pag-aproba o kahit isang mapanglaw lamang. Ang mga ekspresyon ng mukha ay ang susi ng unang impresyon. Sinasabi nila ng mga mata ay salamin ng kaluluwa at totoo ito. Ngunit malinaw ding pinapakita ng mukha kung ano ang ating emosyon sa isang ibinigay na sandali. Ngayon, naisip niyo na ba ang tungkol sa lahat ng bagay na maaaring maipapatid ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanilang ekspresyon sa mukha? Tulad na nga ng sinabi ko kanina, sa simula ang mga mata ay salamin ng kaluluwa dahil kaya nilang ihayag ang tungkol sa nararamdaman o iniisip ng isang tao. Ang ilang mga karaniwang bagay na maaari mong mapapansin ay kasama kung ang mga tao ay direktang nakikipag-ugnayan sa mata o nakatingin sa malaya. Samantala, maraming sinasabi rin ang bibig tungkol sa mga tao at depende sa kanilang paggalaw, maaari nilang ipahiwatig ang isang bagay o iba pa. Ang mga ekspresyon at paggalaw ng bibig ay maaari ding maging mahalaga sa pagbabasa ng body language. Ngayon, bago natin tapusin ang ating talakayan, ating tandaan. Bawat ekspresyon ng mukha ay maaaring makatulong sa pagtukoy kung magtitiwala tayo o naniniwala sa sinasabi ng mga tao. Kabilang din ito sa pinaka-universal na anyo ng wika ng ating katawan. Hanggang dito lamang po, naway may natutuhan kayo mula sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat.